ang unang na ano, usapay na unang igo. Hindi ako naong ba? Bakit nalaglag ka doon? Kung sa lapok. Bakit nalaglag ka ba? Anong na-hook sa ganito niya? So parang tao kabaw. Ano yung lapok? Nung mapanood ko itong kay Embot, o kung ano man yung name niya kasi may tumatawag ng Embot eh. Meron din namang Umbot. No, so whatever the name, no. Nung napanood ko siya, isa sa medyo pinag-alala ko ay yung pagtawid-tawid niya doon sa maliliit na tulay. Diba, may nakita tayo mga maliliit na tulay na tinatawid siya na pag nahulog siya, medyo delikado. Kasi yung sitwasyon niya, feeling ko napaka-fragile ng mga buto niya. Parang ang lulutong. Anytime na magkamali siya ng bagsak, baka mapilayan, mabalian. No? And, nangyari nga. No? Nangyari nga yung iniisip ko na yon. At dito po sa isi-share kong video, dito po natin makikita na nahulog nga si Embot or si Umbot sa kanal, sa kakatawid niya, no? At yan po yung ating bibigyan ng reaction at titignan po natin, no? Kung paano po at ano yung nangyari sa kanya. And medyo duda ako but tiningnan ko talaga maigi, no? Para baka iniisip ko, ito na may iniisip ko lang, no? Baka naman scripted, but when I check it carefully, no, it seems legit yung nangyari sa kanya. So kung ano po yung ibig kong sabihin, yun po yung aking isi-share sa content ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po tayo mag-fact check para hindi po tayo pagsabihang fake news. Okay? So, eto na, no? Wala na si Daddy Frankie ata dyan sa lugar nila Embot o nila Umbot. Dahil sa live kanina ni Edison Butete, parang nasa ibang lugar na, bumalik ata raw sila na Surigao, no, para dun sa pagbablog pa uli. Okay? And dito sa content niya, no, binalikan niya si Embot o si Umbot. At sa kanyang pagbabalik, no, eto po yung nangyari kay Kuya Embot. May allow me to share that portion. Ang kalabaw si Tatay Imbot doon sa dulo nito. Pambihira. So ayan po mga kababayan, hanapin muna natin si Imbot kay sabi ng taga dito, nandun na sa taas. Tapos wala pa akong makita ang kalabaw din dito. Bot! Bot! Ano? Bot! Sabi na akong nangyari sa'yo! So, ito yung kinakatakot ko na mangyari sa kanya. Nahulog na nga. No? At dyan siya tumawid, no, sa kapirasong kahoy na yan. Yan, kapirasong kahoy na yan. Yan yung tinawiran niya. Parang, ang hirap isipin na tatawid siya rito na isa lang. No, kaya parang nakakapag-isip ako, hindi kaya scripted to? No? Kasi wala siya pangahawakan dito eh. Alam naman natin na siya ay kailangan niyang humawak. He need to hold to something para siya magkaroon ng control. Ngayon, tatawid siya dyan, sa ganyan lang, isa, at wala siyang kakapitan. Diba? Much better na babain niya na lang yan, tapos saka siya umakyat. No? Kaya parang yun, no? Hindi ko po sinasabi na kung ano pa man, ha? Ako po, yun lang yung naisip ko. Based po sa itsura na yan, no? Tatawid siya dyan, paano siya magbabalanse? Nakita naman po natin kung paano siya maglakad. At kung anong parte lang ng katawan niya yung mayroong puwersa. So maniniwala ako, if bumaba siya dyan, no, hindi siya dumaan talaga sa ano na yan,
sa kahoy na yan. Bumaba siya dyan and dyan siya na-outbalance kaya siya inabot dyan sa part na to. No? So mahihirapan na talaga siyang umakyat. Okay? Kasi wala siyang pwedeng pagkapitan na makakaahon siya. No? And either way, no? Parang dito ako nagtaka. No? Pero ito naman po yung explanation ni Sir Butete at saka ni Embot. Lalabuang na. Ah! Babae ko! Nangyari, okay. Kasi ba yung nagpipindire? Kasi, Talaglag talaga siya dito kanina, oh. Oh, eh, kiniya, nakadiri. ganyan ako, nangangabi ako. Oh, ito ko ba yun? Kanina pa pala nalaglag to. Oh, parang ako no. Wait, parang may sinabi siya na dito daw siya dumaan, no? Itong portion na to. No? Ulitin natin, parang may tinuturo siya eh. So, ibig sabihin, sa baba siya dumaan? Talaglag talaga siya dito kanina, oh. Oh, Ayun, may tinuturo siya eh. Parang pinaghawakan, no? Eh, kiniya, nakadiri. ganyan ako, nangangabi ako. Oh, dito, correct me if I'm wrong, no? Kung tama pagkakaintindi ko, dito daw siya dumaan. So, parang tumatawid siya sa baba. And dito siya na-outbalance, kaya siya nalaglag dito. No? Kaya siya napapunta dyan sa pwesto niya. So, please, correct me if I'm wrong on that part ng sinasabi niya na dyan daw siya dumaan. No? Okay, dito. Yung portion na to daw yung kanyang dinaanan. So, inisip ko, bumaba siya. Pero may tinuturo dito si Butete, no? Diyan sa may kamay niya nakatungtong na siguro may pinagkakapitan siya rito. No, nung siya ay dumadaan at na-outbalance. Okay? Kasi kung diyan siya manggagaling sa taas, parang napaka-imposible. Di ba? Mahihirapan siya mag-balance diyan eh. No, mahihirapan siya mag-balance. So, most likely, bumaba nga siya, then, as he go up, no, doon siya na outbalance, kaya siya umabot dyan sa pwesto niya. No? Yun yung pagkakaintindi ko. Okay? So, tingnan natin. Tuloy natin. Sir, sa kanilong na ako. Bastos. Oh. So, parang sumabit yung siko niya dito. No? Sa pwesto na yan, sumabit yung siko niya. Kasi inaano niya, no? So, doon po sa nakakaintindi ng Bisaya, no? Pakitulungan po kami to understand kung ano, bakit na, paano nahulog si Kuya Umbot dito. Asa ni Gato? Nagtutubo mong trabaho. Nahulog na po, naglatay po sa tahon. Ay, naglatay siya. Dumaan siya sa kahoy. O, sumali. Dumaan siya sa kahoy, which is parang, ang hirap, delikado talaga. Malaki yung chance talaga malaglag siya. Kasi ano? Salamat, sir. Sabahan ko ninyo. Para malaglag siya sa part na yan, so ibig sabihin, malapit na siyang makatawid. Di ba? Kasi kung dito pa lang nalaglag na siya, hindi doon siya dadamputin sa pwesto na yon. Or pwedeng, maaring dito nga siya banda nalaglag, no? Hindi pa siya patawid. Tapos, umayos na lang siya ng pwesto doon. No? Pero ang malinaw, hindi nga pala siya. Kasi naglatay daw siya dito eh. So dito siya tumawid talaga. Which is napaka-delikado. Nagsiipot pa kababayan. Ibang sir. Kanina na ka na, okay? Ganyan pa. Kanyara. Asan ni Gato na? Tapos ko naman ito. Ay, ito. Kami na maggawa ito. Pasti na noon. Kaya may bukao na, una dito, oh. Wala ka lang usa. Wala man. Wala ka lang piyak. Wala. Bakit? Wala siyang sugat, wala siyang bali. No, walang broken bones. Walang pilay. No?
And kung papansinin nyo, parang half of his body yung nakasubmerge lang. Oh. The rest hindi nabasa. Ano kaya to? No? Hindi ko naabutan kasi yung live mismo ni Sir Butete. Kaya hindi ko natanong kung paano siya nalaglag. Gaano na kasi siya katagal na nalaglag. No? Kasi almost half of her dress lang yung basa eh. No? Tingnan nyo nung nilapag siya. Balikan natin ng konti ha. Tingnan mo nung nilapag siya. Nagsipot ba kababayan? Ayan o. Parang dito lang sa portion na ito siya basa. No, parang hindi pa nabasa yung buong damit niya. So it's either matagal na siyang nanduroon, no? Kasi hindi basa yung buong damit niya eh. Pero kasi kung tumulay siya dyan, delikado yung bagsak niya dyan. No? So, hindi na ipapaliwanag dito kung paano siya bumagsak talaga eh. Pero yun yung sabi. Di ba? Pero maigi. Bangon ba? Sandara. Asan ni Katrin? Bakit ka naman ito? Ay, atong ito sa iyo. Kami na lang magkuha ito. Pati na noon. Yan mo yung mukha ko na. Una dito. Putik. Natuyo na yung putik sa mukha niya. So medyo matagal. Matagal-tagal na itong nalaglag. Wala ka lang usang. Wala man. Wala ka lang piyak. Wala. Bakit ka nalaglag yan, bot? Tatay ba sa tulungan? Naglalatay daw siya. Eh, nalaglag po siya. Meron ka trabaho. Ha? So napakadelikado no nang nangyari sa kanya. Maigi wala siyang sugat, wala siyang broken bones. No kasi para sa akin ang lutong or napaka-fragile no. So siguro alalay niya pa yung kamay niya. No, nalaglag siya ng medyo nakapag-alalay pa siya, no? So, baka ganun yung nangyari sa kanya. Then gumapang na lang siya at pumesto siya dun sa maayos na lugar. So, kasi tiningnan ko until matapos, may party dito na ito, dito naman tayo. Wala ka ba? So, ngayon gusto niya nang ipaayos yung tulay. Pero kung titingnan yung mukha niya, oh, maga eh. Oh, both side ng cheek niya maga. Sumari yan, tumama talaga yung mukha niya, oh. Dito ko puzzle paano siya nalaglag, no? At paanong nangyari na kumbaga mukha niya yung nadali, no? Kasi ito yung isa niyang oh. Yan, tignan nyo, no? Oh, yan. Yan yung isa niyang mukha. Ito yung maayos pa yung mukha niya. Tignan nyo yung sa mata niya. No, yung pisngi niya. Dito, maga oh. Naramdaman ngayon ng sakit? Wala man. Ano ba mong unang usapay na unang igo? Hindi ako naong ba? Bakit nalaglag ka doon? Kung sa lapok. Bakit nalaglag ka ba? Anong na-hook na ganito niya? Supang daw kabang. Ano yung lapok? Nalapok daw siya. Sige, nadulas. I don't know, no? Pero, anyway, kahit na anong nangyari, at least okay siya. No? At least okay siya. Ang puzzle sa akin, paano siya nalaglag at grabe, mukha niya yung tumama. So, kung mukha niya yung tumama, hindi talaga siya nakapag-balanse. Di ba? Pero anyway, no, so ang akin lang, ito yung medyo kinakatakot ko, pinag-aalala ko noon. Nung nakita ko siyang ganun yung ginagawa niya at may tinawid siyang tulay. No, kasi at least yung tulay na tinawid niya doon sa ibang video, parang may kakapitan siya, hindi lang isang sanga ng puno. No, yan kasing pinaglaglagan niya, isang sanga lang ng puno yan. So ngayon, aayusin na nila yan. No? Tulong-tulong sila na ayusin yan para mas lumapad. So, na kung sakaling dadaan si Umbot, hindi na siya malalaglag. Ang kaigihan dito, safe pa rin siya. At walang broken bones. No? Kahit na sabihin natin na parang mababa lang yun, pero it seems hindi siya mababa. No?
kahit na malambot yung lupa na binagsakan niya, medyo may mga ugat ng puno, no, may mga bato, so maigi wala siyang tumama sa part ng katawan niya na yun na magkakaroon siya ng broken bones, no? So sana hindi na maulit at maging okay na talaga si Umbok. So I hope may makapagpaliwanag nung mga sinasabing explanation ni Umbok sa ating comment section, no? Yung katulad nung sinabi niya kanina, I don't know kung anong ibig sabihin, kung nadulas ba yung ibig sabihin nun or mga other terms. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.